Itinataguyod ng pamahalaang panglungsod ng Baguio ang circular economy. Isa sa mga inisyatibo ang Basura to Silya Project. Paano nga ba ito nakatutulong sa mga stakeholder? Alamin sa report ni PAISU intern Jelton Miliano. Mula basura hanggang silya, yan ang inisyatibong inilunsad ng Sentinel Upcycling Technologies na Basura to Silya Project dito sa Baguio City. Proyekto naglalayong gawing upcycled school armchairs ang mga single-use plastics para magamit ng mga mag-aaral sa paaralan. Patuloy na isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang circular economy sa pamamagitan ng proyektong Basura to Silya Project, kung saan ang mga single-use plastic na nakokolekta mula sa mga barangay ay ginagawang upcycled school chairs para sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa General Services Office o GSO, inilunsad ang programa noong Pebrero katuwang ang Sentinel Upcycling Technologies. We embarked on that project kasi makakatulong din po ito na makakapagbawas po ng ating basura na itinatapon natin sa ating landfill because if you know, the city is spending around 220 million per year for the throwing or the hauling and tipping of our basura dito sa Baguio. And because of that big cost, syempre we have to think of ways para mabawasan so that the money na pwede sanang i-spend natin for livelihood, pwede nating ipunta doon instead of itapon yung basura sa landfill. Very thankful kami na out of the collected na mga 7 tons na single-use plastics from the different barangays, Sentinel Upcycling Technologies provided 45 school chairs, upcycled school chairs. Yung school chairs na binigay po nila are made from single-use plastics. Parang 30 to 40% of the material that they use for that school chair is single-use plastic. So may storya siya. It's actually a story of upcycling, of reusing, of pwedeng maging resource ang ating basura. Malaki rin ang pasasalamat ng School Principal of Baguio Central School sa mga natanggap na upcycled chairs dahil nakadagdag-an niya ang mga ito sa limitadong bilang ng upuan sa kanilang paaralan. Talagang happy yung mga bata na gumagamit ngayon doon. Pati yung teacher kasi, nung una kasi parang medyo kukulangin kami ng upuan. So nagkataon naman na may donations na gano'n. So we were so happy about that. Kailangan din namin magkipag-partner sa city government para makatulong sila. Actually, nakakatulong sila ng marami pag-susupport sa mga schools. So, we are expecting na sa future mayroon ding yung mga iba pang deliveries ng mga upuan na gano'n. Samantala, ibinahagi ng isang punong barangay ng Legarda, Quezad, Burnham na patuloy silang nagsasagawa ng Information and Education Campaign o IEC upang hikayatin ang mga residente na mag-ipon ng single-use plastics at dalhin ito sa kanilang collection points. Nananawagan din siya sa iba pang barangay na makiisa sa programa na makatutulong sa mga paaralan at sa patuloy na pagbabawas ng basura sa lungsod. Mga kapwa barangay, sana magkaroon sila ng initiative na mag-collect ng basura to silya para isang way na matulungan natin yung eskwelahan, matulungan natin ang city para mabawasan ng basura na hindi kung saan lang dyan nagkalat. Yun ang number 1 na problema kasi ng city, ang basura eh. Kaya yun yung one way na pwede natin silang matulungan, lalo sa e-waste, isa rin yun, na lahat ng mga hindi na unserviceable na electronic, pwede nating ipunin kung saan man ang collection center kasi hindi lang naman ako bawat district meron din na collection center. Ipinakikita ng inisyatibong ito na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng komunidad, maaaring pagsabayin ang pangangalaga sa kalikasan at pagsuporta sa edukasyon. Sa bawat plastic na nire-recycle, hindi lamang basura ang nababawasan, kundi nagkakaroon din ng mas maayos at mas komportableng lugar para sa pagkatuto ng mga kabataan.
Mula rito sa Baguio City, ako po si PIA ISU intern Jeldon Miliano para sa PIA News, Cordillera.